Hello, hello, good afternoon. It's me again, Mariket Flores, OMG. Guys, medyo nahapunan ako kasi nga galing ako na miesta sa kabilang barangay. So, nagpunta ako doon around 11 o'clock kasi doon ako magla-lunch. So, ayun, naging successful naman. Doon ako nag-lunch and nagbibideo okay. Yes, together with my friends, mga classmates from elementary and high school. So, get together at sobrang happy ang akla. Kasi alam nyo, minsan na lang po kami magkikita na aking mga classmates from elementary to high school. So, and syempre, isa itong magandang pagtitipon namin. No? Kahit panandali ang oras lamang, but yung happiness na nasa puso at isipan namin ay talagang namang solid, no? Na talagang hindi kailanman makakalimutan. So marami ang nagsasabi na dapat umano ay yearly kami magmi-meet. So possible naman kasi lalong-lalo na ngayon nandito na ako sa probinsya and yung mga kaklase ko is nandiyan lang sa kabilang baryo, din sa kabilang baryo ulit. So although yung iba naman is nasa malayo, but ginagawa pa rin lang lahat upang magkaroon kami ng panahon na magkikita at magtipon-tipon, then chikahan, at syempre sila ay may mga pamilya na OMG. May kanya-kanyang pamilya na sila. So at hindi naman lahat katulad ko at sa lahat ng mga LGBTQ members and yes, nananatili pa rin single. But anyway, ngayon guys, nandito na ako sa aming bahay and syempre, share ko lang ang mga naganap sa aking buhay today kasi nga sobrang happy ko na nasilayan ko ang aking mga kaklase, no? Kasi ang tagal na ng panahon na talaga nga namang hindi na kami nagkikita-kita pa. So ngayon guys, nandito ako ngayon sa aming likuran, no? Kung saan nandito yung mga plants ko, ayan. So kanina guys, early in the morning, ayan, binawasan ko ang area dito banda kasi nga tinransplant ko, nilipat ko na yung iba. So makikita nyo, nabawasan na siya. Maraming bawas guys. Although marami pa ang natitira dito sa kabilang side. So sabi ko sa kapatid ko na magkuha sila dito kasi sayang naman baka maabutan ng pagkalaki, yung pagkatanda ng seedlings na to. Kasi dapat nga guys, sa mga ganitong edad ng seedlings ay dapat na mapaghiwa-hiwalay na sila, no? Mapaghiwa-hiwalay na sila upang sa ganun ay magkaroon sila ng magandang tubo, mas magiging productive yung bawat puno nila kapag mahiwalay na sila or matransplant na sila ng kanya-kanyang pato. So, ganun na nga. Wala lang. Sobrang happy lang kasi yung isa kong sunflower guys, nung pinakita ko to sa inyo, nung nakaraang araw ay maliit pa ito. Pero ngayon guys, sobrang ang laki-laki na niya. And ayan, bumubusilak-busilak. Sobrang malaki na talaga yung sunflower ko guys. So, and sobrang masaya dahil sobrang sigla-sigla ng flower siya. Yung petals niya guys talagang lumalaban, di ba? So, sobrang true. Ayan ay. Yung puno niya, medyo mataas yung puno. And bawat isang puno ng sunflower ay isa lang pala yung bulaklak, no? Isa lang. Tapos, yung isa ko guys na pinakita nung nakaraang araw, so medyo nalalanta na rin siya. Tingnan nyo. So dito, excited na ako dito kasi nalalanta na siya. And panigurado na mayroon siyang maraming mga seeds na posible na malalaglag doon sa baba at tutubo, no? So, pagka ganon na pagkatutubo doon sila sa baba, syempre panigurado na marami yon. Kailangan ko mag-provide ng maraming ang tawag niyan, yung lagayan. Yes, para magkaroon sila ng magandang tubo dahil gusto ko na maraming sunflower dito na nakapaligid dito. Guys, ito yung ano namin pala, yung tangke, water tank na talaga nga namang ito ang nagsisilbing punduhanan ba ng water guys from water district. So kailangan namin ng ganito kalaking tangke. Dalawa ito, yung isa nasa taas. So kailangan namin to kasi nga nasa 165 family ang gumagamit nito. So
may time kasi guys na nawawala yung andar or namamatay yung tubig, no? So pero nagsasabi naman sila, like for example, bukas ng madaling araw ay kailangang i-off ang water dahil nga merong inaayos doon. So sinasabi pa nila yon, no, before na mangyayari ang pag-cut ng water. And syempre hindi na kami mag-worry kasi nga meron dito marami nang nakapundo na tubig. So ayun nga, share ko na lang kasi nandito lang din naman. So dalawa ito guys. Ito, ginagamit ito sa lahat ng mga pamilya dito sa aming relocation area. So balik tayo dito sa sunflower guys. So yung sunflowers guys, ito siya ay almost 2 weeks. Almost 2 weeks siyang nalalanta. So ayun siya guys. So medyo ano siya, alam nyo ba na sobrang malaki ang sunflower na ito, kaya kung makikita nyo, ayan, nilagyan ko na siya ng tali kasi nga nabibigatan siya, promise. So hindi kaya ng puno niya, hindi kaya ng stem na patunayan ang ganitong kabigat, no, ng kanyang flower. Dahil sobrang malaki siya guys, promise. So akala ko maliit lang siya at makakayanan ng puno niya ng sunflower, ngunit hindi pala. So kailangan sana itong kabila, ito sana kaya niya kasi malayo yung ano niya, wala siyang mapagtatalian, unlike dito sa kabila na maraming tali at may bamboo. Dito sa taas may tali at bamboo kasi nga swerte siya dahil merong string beans na nakapulupot sa baba, na kailangan talaga ng itong bamboo at saka itong katayan, yung pakatayan ba ang tawag niyan? Yung dito gumagapang yung string beans. So ganun lang yun guys. So sana one day ay mas dadami pa ito dahil I really love talaga sunflowers. Kung nakikita nyo naman, siguro nagugustuhan nyo rin siya. Siguro love nyo rin na magkaroon ng sunflowers. Anyway, bigay po yan ng aking kapitbahay. Sabi niya galing daw yan sa ibang bansa na dala ng kanyang kakilala, tapos binigyan na lang din ako ng mga 2 buto, tapos swerte dahil nabubuhay talaga siya guys. So 2 buto, so ito na siya isang buto na may bulaklak na ngayon na nabubuhay talaga siya. And ito yung pangalawa, yung nalalanta na sunflowers na talaga nga namang inaabangan ko guys kung pag mawala ba itong isang sunflowers, kung malanta, kung magkakaroon pa ba siya ng isa pang, kung posible ba siya na magkaroon pa ng iba pang sunflowers, no? Dahil baka isang puno, baka isang ano lang, baka hindi na mauulit, pero siguro meron naman. Hintay lang natin ito na ma-wash out itong yung old na sunflower. And syempre umaasa tayo na sana ay mas tatagal yung bawat puno. Like for example, aabot siya ng 5 months, 6 months, no? Sana paiba-iba na lang siya ng flowers para mas happy at mas bongga. Dahil ito guys dry na, so posible nga na malalaglag yung mga buto doon. Sabi nila makakain daw yung buto na yan. So i-try natin yan soon. Gusto ko lang yung patay na, yung as in yung matigas na siya and medyo dry na siya. Lalo na ngayon na sobrang mainit ang panahon, and syempre ngayon hapon na, bukas makita natin ang araw. And sobrang nakakatuwa lang ang aking sunflowers dahil lumalaban siya kahit ano pa ang hangin na dumarating, no? Kahit malakas yung hangin, ngunit nandiyan pa rin siya nakatayo at patuloy na ipinaglalaban ng kanyang sarili dahil nais niya lang na mabubuhay ng matiwasay, di ba? Syempre habang lumalaban tong isa ay syempre mananatili naman na at malaki ang posibilidad na mabubuhay ito yung mga seeds niya. So that's all for today. It's me again, Mariket Flores. See you tomorrow. Bye!